Guro Yifan! Guro Yifan! Ang sasaya naman ng mga taong ito. Nagpagaling lang ako ng simpleng ubot sipon. Kailangan pa bang habulin ako ng 1.5 kilometro? Lola! Lola! Kumusta ka na? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Baka hindi ko na malampasan ang mga araw na ito, Apo. Hindi po mangyayari yon. Kaya mong pagalingin ng iba. Paano ka naman hindi makakapagpagaling sa sarili mo? Tingnan mo ang mga yan. Galing yan sa mga tao sa labas bilang pasasalamat sa'yo. Mga mahahalagang halamang gamot. May ginseng na 1,000 taon at lingzi na 10,000 taon. Talagang makakapagpagaling yan sa'yo. Anak, mahirap magpagaling ang manggagamot sa sarili. Ang katawan ng lola mo, alam ko ang kalagayan. Malaking halaga ang kailangan para pagalingin ang sakit ko. Hawakan mo ang sulat na ito. Bumaba ka ng bundok at hanapin mo ang taong ito. Kapag nakita mo siya, saka lang ako maliligtas. Sige, pupunta na ako ngayon. Pero kapag umalis na ako, sino ang mag-aalaga sa'yo? Bilisan mo. Baka hindi ka na umabot. Pupunta na ako ngayon. Sa mga susunod na araw, mag-isolate ako para magpagaling. Huwag mo akong istorbohin hanggat hindi mo nakikita ang taong yon. Hintayin mo ako, Lola. Siguradong ibabalik ko ang pambayad sa pagpapagamot mo. Anak, naipasa ko na sa iyo ang lahat ng aking natutunan. Panahon na para makita mo ang tunay na mundo. Ang totoo, kasi 8 mangkok ng kanin ang kinain mo sa isang upuan. Hindi na kita kayang buhayin, Apo. Villa ng Pamilya Gu. Dito na to. Umalis kayo! Lahat kayo! Umalis! Anong klaseng tao yan? Kuya, minana mo sa pamilya ang sakit mo. Kung maparalisa ka, edi maparalisa. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Mabuti nga ako. Nakahanap ako ng 2 magagaling na caregiver para sa'yo. Anong klaseng ugali yan? Oo nga, Hipag. Sa susunod na linggo, ikakasal ka na sa ate ko, kahit na nasa ibang bansa ang ate ko at hindi makakauwi. Pero ang kasal ay itutuloy pa rin. Umalis ka! Sa kalagayan mo ngayon, natural lang na hindi makauwi ang ate ko. Unawain mo siya. Kailangan mong intindihin siya. Sa araw ng kasal, dumalo ka na lang. Pagkatapos, magiging pamilya na tayo. Ako at si Guyan ang mag-aalaga sa'yo ng maayos. Huwag kang mag-alala, kuya. Ang mga bagay sa kumpanya, ako na at si Xiao Yu ang bahala. Magpagaling ka na lang. Guyan, paano mo nasabi yan? Kahit na malayong kamag-anak ka lang ng pamilya Gu, pero parte ka pa rin ng pamilya. Paano ka makikipagsabwatan sa mga dayuhan para apihin ang kuya? Alam mo namang parte ako ng pamilya Gu. Mamamatay na si Gujin yan. Pero wala pa rin akong access sa mga core business ng pamilya. Sinong nagsabing wala ng pag-asa si kuya? Si Lolo. Personal na hinanap si Master Yifan. Basta papayag si Master Yifan na mag-acupuncture gagaling ang sakit ni kuya. Hintayin nyo na lang ang mangyayari. Master Yifan? Ilang taon nang nawala si Lolo. Anong Master Yifan na yan? Sa tingin ko, isa lang yang scammer. Acupuncture lang yan, di ba? Kaya ko rin yan. Huwag na tawagin si Master Yifan. Anong ginagawa mo? Mabuti lang ang intensyon ni Xiao Yu. Huwag kang magmalaki. Huwag mong hawakan si kuya. Saan ka galing? Batang hamog. Hinahamon mo ako? Pasensya na. Hoy, pero yung ginawa mo, mali ang paraan ng pagtusok mo. Kung itutuloy mo yan, mamamatay siya. Ano ba alam mo? Nag-aral ako ng traditional Chinese medicine. Sino ka ba? Saan galing tong pulubi? Guards? Nasaan ang mga guard? Palayasin mo siya agad. Patay na ba kayong lahat? Hindi ako pulubi. May hinahanap ako. At saka, yung sinasabi mong kung ano-anong Master Yifan, kilala ko. Talaga? Kilala mo si Master Yifan? Aso namin yon. Gu Jiwei, ito ba yung sinasabi mong pag-asa? Narinig mo ba? Sabi niya, si Master Yifan ay aso lang nila. Sa tingin ko, Gujin yan. Hanggang sa huli, wala nang pag-asa. Totoo. Dahil ang daming pumupunta kay Lola para magpagamot, nainis siya. Kaya ginamit niya ang pangalan ng aso namin, si Wang Kai. Eh di ba? Habang kumakalat ang balita, naging master na? Tama na. Wala na akong oras para makinig sa'yo. Umalis ka na. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang mananakit. Napakawalang galang mo.
Mamamatay tao. Guzhin yan. Naghanap ka pa ng pulubi para maging bantay mo? See? Marami akong paraan para pumunta ka sa kasal. Hintayin mo lang. Umalis na tayo. Kilala mo ba si Master Tianshu? Hindi. Pamilyar yung pangalan. Parang narinig ko na. Hindi dapat ganito. Dito mismo ang address na binigay ni Lola. Dito talaga. Baka lumipat na sila. Hahanapin ko pa. Hoy, gwapo, yung binti mo, kaya kong gamutin. Ano? Huwag mo akong hawakan. Dito, magmasahe ka ng tuloy-tuloy, tapos tusukan mo ng ilang beses. Mga 1 linggo, makakatayo ka na. Yung kuya ko ngayon mula leeg pababa, hindi gumagalaw. Sabi ng lahat ng doktor sa bansa, hindi nagagaling. Ikaw, 1 linggo lang gagaling? Mukhang komplikado ang sakit na to, pero ang totoo, barado lang ang mga ugat. Basta sundin mo lang ang sasabihin ko. 3 araw, gagalaw na ang itaas ng katawan mo. 1 linggo, makakatayo ka na. Kahit ikaw, nilalait mo ako? Ha? Umalis ka! Maniwala ka o hindi, bahala ka. Ang sungit mo! Kuya, ikaw. Gumalaw ang kamay mo. Master, binibini, sandali lang po. Manatili ka dito. Maging doktor ng pamilya ka, ng kuya ko. Sasahod ka ng 100,000 bawat buwan. 15 months pay, 7 insurance, 2 pension, libre pagkain at tirahan. Libre ang pagkain. Busog ka ba? Siyempre, busog ka. Marunong gumawa ng kahit ano ang chef namin. 10,000 piso ang sahod. Alam ko ang ibig sabihin yan. Pero yung sinasabi mo na, 15th month pay, yung 7 insurance, at 2 uri ng benepisyo. Ano ba ang ibig sabihin nun? Marami bang ginto? Marami bang pera? Para makabili ng napakaraming manto? Napakaraming pera. Sobra para makabili ng ilang bundok. Na ganoon karaming manto. Basta pagalingin mo ang kuya ko. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ng pamilya Gu. Naku, hindi lang busog. May ganito pa karaming pera. Kung gagalingin ko dito, ang gwapong paralitiko na ito, makukuha ko ang pera at uuwi para iligtas si Lola. Deal! Tatanggapin ko ang trabahong ito. Hindi pwede. Mandidaya lang yan. Kuya? Wala akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Wala talaga. Huwag mo na akong asahan. Itong dalagita. Malakas, pwedeng bodyguard. Marunong pa ng medisina para magpagaling. Bagay na bagay sa'yo. Ano nangyari sa mata? Naalala ko. Hindi naman apektado ang mata ng sakit na ito. Masyado lang excited ang kuya ko. Masyadong excited. Sige na nga, nakakuha na ng bayad, trabaho na. Malakas ang hangin dito. Maraming tao. Hindi bagay maghubot at magturok dito. Sa kwarto na lang. Sige, kukuha ako ng tutulong. Kukuha ako ng tutulong. Hindi na kailangan. Anong gagawin mo? Wow. Ang lakas ng braso mo, miss. Ilapag mo ako. Loko ka. Doon ang kwarto ng kuya ko. Ikaw. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Binabalaan kita. Ako ang CEO ng Gu Conglomerate. Una, tusukin natin ang meridian sa likod mo para dumaloy ang enerhiya. Hoy, gwapo, hindi pa nga ako nagsisimulang magtusok? Umungol ka na agad? Takot ka pala sa sakit? Pasensya na, pasensya na. Gusto mo ba akong patayin? Aksidente lang, aksidente. Unang beses ko lang magtusok ng tao. Wala pa masyadong karanasan. Unang beses mo? Alam ko, anong sinabi sa akin ni Lolo, si Master Yifan, anong doktor ng himala, para lang pasayahin ako. Sa buong buhay ko, siguradong wala na akong pag-asa. Kahit hindi manggagamot si Yifan, pero ang Yifan namin, eksaktong pareho ang pinsala sa inyo. Dati, nabali ang gulugod niya ng magnanakaw ng aso. Nakaranay sa kanyang higaan, hindi makagalaw. Pagkatapos ng 3 araw kong paggamot, nakakapaghabol na siya ng asong babae sa kabilang baryo. Pwede bang wag mo akong ikumpara sa aso? Pareho naman ang sakit, di ba? Tao ka. Mas mahina lang ang resistensya mo, pero sa loob ng 1 linggo, sapat na iyon. Ito ay sakit na minana sa pamilya ng mga Gu. Maliban sa lolo ko, walang nakaligtas. Sabi ng mga doktor, 3 linggo na lang ang natitira kong buhay. Mali ang paraan ng paggamot nila. Ang mga nagkonsulta sa akin ay mga nangungunang eksperto sa medisina sa buong mundo.
Ang mga pamamaraan nila, pampahaba lang ng buhay mo. Hindi talaga nagagamot ang sakit. Parang baha ito. Ang alam lang nila ay magbomba ng tubig palabas. Hindi nila alam na dapat padaluyin. Kung hindi aalisin ang ugat ng sakit, syempre hindi ka gagaling. Sabihin mo ang gusto mo. Isang malaking serbisyo ring iyon. Nakikita mo ba yung trophy na ginto? Kung mapapaaga mo ang pagkamatay ko, iyon ay para sa iyo na. Ginto talaga? Totoo ba yan? Ha? Pasensya na. Ginoong Gu, huwag kang mag-alala. Yung gintong tropeyo, talagang makukuha ko. Basta, magaling ka na. Gagalingin mo pa ako? Yung tinurok mo kanina, muntik na mamatay ako. Medyo malakas nga yung tinurok kanina. Pero pareho lang ang epekto. Sa mahabang panahon, kahit yung matandang baboy sa baryo, hindi ko namatay sa paggamot. Hindi mamamatay ang tao. Huwag mo akong ikumpara sa hayop. Unang yugto ng paggamot, kailangang nakatusok ang karayom ng 24 na oras. Sa panahong ito, huwag kang gagalaw ng basta-basta. Nandito lang ako para bantayan ka. Ate Suy, kuya, kain na. Kain? Son? Oras na. Tanggalin na ang karayom. Tapos na. Bilis, bilis, bilis! Kung hindi ka masigasig kumain, may sira ang utak mo. Oy, dahan-dahan ka. Kapag mabagal kumain, mauubusan ka. Ate Suy, umupo ka na. Tikman mo yung luto ng chef namin. Sige, hindi na ako mahihiya. Ginoong Gu, bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba gusto ang lasa? May isda't karne dito. Ang sarap-sarap. Mas masarap pa kaysa sa aming pamilya tuwing bagong taon. Ang kinakain. Ate Suy, yung kuya ko kasi, kailangan pakainin. Oo nga, tama. Alisin mo, hindi ako kakain. Bakit? Hita ng manok ito. Ate Suy, hindi kumakain ang kuya ko ng solid o matatabang pagkain. Nutrisyon lang ang iniinom niya at kaunting likidong pagkain. Bakit? Dahil kaunti lang ang tira sa likidong pagkain para mabawasan ang pagdumi. Akala ko ano na. Ganito, sa susunod, kung gusto mong dumumi, hanapin mo ako. Ako ang bahala sa iyo. Huwag kayong mag-alinlangan. May karanasan ako. Dati, tumutulong ako kay Aling Wang sa pag-aalaga ng apo niya. Ako ang nagpapaihi sa kanya. Ganito, ang linis-linis ng paghawak ko. Ate Suy, kain na. Kumain ka na. Mukhang hindi pa rin kayo naniniwala. Suy, ano ba? Ibaba mo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Para maranasan mo. Naniniwala na. Kakain na ako? Okay na ba? Talagang naniniwala na? Oo, naniniwala na. Bitawan na ako. Mabuti naman. Halika, bukas ang bibig. Masarap 'di ba? Araw-araw, iyon lang ang iniinom mo. Nutrisyon na likido. Hindi naman ito kasing sarap ng karne. Subukan mo pa. Ito, itlog ng pugo. Mukhang tama ang napili ko ngayon. Ate Suy, ang kuya ko mula ngayon. Datay ipagkakatiwala ko na sa'yo. May iba pa akong gagawin. Aalis na muna ako. Hoy! Huwag kang alis! Paalam. Kuya, makinig ka ha. Itong si Guzin yan. Busog na? Oras na para mag-ehersisyo. Anong ehersisyo? Rehabilitasyon. Kung gusto mong gumaling agad ang binti mo, hindi sapat ang pagtuturok lang. Kailangan ng ehersisyo para ma-stimulate ang mga kalamnan. Akala ko iba ka. Dato. Sa ibang tao. Sa tingin mo rin ba? Walang kwenta na ako? Umalis ka! Umalis ka na ngayon din! Ginoong Gu, bakit ka galit na galit? Gusto mo bang subukan ang pakiramdam ng pagtayo? Umalis ka! Anong ginagawa mo? Suy? Ginoong Gu, tumayo kang maayos. 3 ikot sa kaliwa. 3 ikot sa kanan. Ikot ang leeg. Ikot ang puwet. Sira ulo ka! Baba mo ako agad!
Mag-ehersisyo tayo. Hala! 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Makakatayo ba talaga ako? Siyempre, hindi lang makakatayo, makakatalon ka pa. Magagawa mo ang kahit anong gusto mong gawin. Swerte naman ng presidente. Parang nabubuhay sa kulungan. Kahit hindi lalabas ang nobya, dapat mong ituloy ang kasal. Pagkatapos ng kasal at pagkuha ng lisensya, ako na ang bahala sa negosyo ng Gu. Dapat tanggapin ng isang walang kwenta na maging isang manika. Si Guyan at Fang Yu. Pinipilit nila akong magpakasal. Araw-araw, bukod sa pag-aaway, dumadating din sila dito ng regular. Sa oras na ito, ay oras ng pagdaloy ng enerhiya sa puso. Mainam na panahon para magpahinga at magpalakas. Pinili nila ang oras na ito dahil gusto nilang mamatay ka ng maaga. Napakasama nila. Matagal na nilang gustong mamatay ako ng maaga. Saan ka pupunta? Huwag kang padalos-dalos. Dapat tanggapin ng isang walang kwenta na maging isang manika. Maganda ang diskarte natin. Kahit hindi tayo makapasok sa bahay niya, nandito tayo sa labas para guluhin siya. Tama. Kahit hindi magpakasal si Gu Jinian, sa ginagawa natin, mabubwisit siya ng husto. Sa bandang huli, sa atin mapupunta ang Gu Group. Tama ka. Hehe. Presidenteng walang kwenta. Ikaw na naman? Bakit nandito ka pa? Anong gusto mong gawin? Sira ulo? Sasabihin ko sa inyo, kahit nakaupo lang dyan si Ginoong Gu at walang ginagawa, mas kapakipakinabang pa rin siya kaysa sa inyo. Mas mabuti siyang tao kaysa sa inyong mga taong may itsura ng tao pero puno ng kasamaan at laging gumagawa ng masama. Nang napakalayo ang agwat. Gusto niyo siyang patayin para maagaw ang kanyang yaman? Sasabihin ko sa inyo, habang nandito ako, siya ang hari ng impyerno at nasa listahan niya ang pangalan niyo. Walang makakakuha sa kanya. Kung hindi kayo mananahimik ngayon, pupunta ako sa puntod ng mga ninuno nyo at magtatanim ng ampalaya. Para sa buhay nyo ngayon at sa susunod, hindi na kayo malasapin ng tamis. Fee! Bruha ka! Saan galing ang isang probinsyanang katulad mo? Wala kang ibang alam kundi magsalita ng masasama. Ganyan-ganyan ka magtanggol kay Gu Jinian? Pera lang ba ang habol mo? Tama? Marami na akong nakilalang babaeng ganyan. Mga oportunista mula sa laylayan. Nakita mong paralitiko si Gu Jinian at walang nag-aalaga sa kanya? Kaya inakala mong kapag inalagaan mo siya ng ilang araw ay mahuhulog ang loob niya sa'yo? Gusto mong umangat sa buhay? Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Tumingin ka nga sa sarili mo. Sa susunod na linggo, ikakasal na si Gu Jinian sa ate ko. Isa yung marriage of convenience ng mga mayayaman. Ano ka ba? Ate, baka simento. Ang laman ng utak mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang tunay na kapatid ng bride. At ikaw naman, ang pinsan ng groom. Pero ngayon, nagkakagusto kayo sa isa't isa at pinipilit nyo ang tunay niyang kapatid na pakasalan ang paralitiko niyang pinsan? Para makontrol nyo ang pamilya Gu? Kayong mga taga-syudad, ang babaw nyo. Kung sa amin yan, kahit ang aso namin na si Wang Kai, alam na hindi kumakain ng damo sa sariling pugad ang kuneho. Pero kayo, gusto nyo pang sirain ang pugad? Gagatin ko ang labi mo. Sige, subukan mo. Tama na ang gulo. Gu Jinian, ganito klaseng tao ang kinuha mong katulong? Napakababa mo, napakasama mo. Bakit mo sinisiraan ang sarili mo? Ang kasal pagkatapos ng 3 araw. Dapat kang dumalo. At kung hindi ako pupunta, ano ang magagawa mo? Kung hindi ka pupunta? Hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang lolo mo? Kuya ko, simula nang pumunta si lolo para hanapin yung Master Yifan. Hindi na ba siya nagparamdam? Simula nang makarating si lolo sa New Jiao Village, nawala na talaga ang koneksyon namin. May nangyari nga kaya sa kanya. New Jiao Village. Wala man lang signal sa lugar na yon. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya at gusto mo siyang makita isang huling beses, mas mabuti na sundin mo na lang ako.
New Jiao Village? Paano mo nalaman ang tungkol kay Lolo? Kumusta na si Lolo? Hoy, bakit bigla kang nagpanik? Kanina ang tapang-tapang mo pa ah. Huwag kang mag-alala. Nasa New Jiao Village si Lolo at maayos naman ang kalagayan niya. Basta sumunod ka lang sa Kin, wala siyang problema. Talagang New Jiao Village? Tumahimik ka nga. Mendukang to? New Jiao Village ang bahay namin ah. Hindi, sobra ka na talaga. Nung sinabi kong si Master Yifan, sabi mo aso mo lang. Ngayon, New Jiao Village naman ang bahay mo daw. Oo, si Yifan talaga ay aso namin. At ang New Jiao Village ay talagang bahay namin. Ikaw. Ito ay talagang pang-iinsulto sa Kin. Niloloko mo ba ang utak ko? Wala. Totoo lang ang sinasabi ko. Bakit hindi ka naniniwala? Talagang, kung hindi kita papahirapan, akala mo talaga mahina ako? Sige, atakehin siya. Honey, huwag kang padalos-dalos. Malakas yang baliwang yan, noong huli. Noong huli, hindi ako handa. Pero ngayon, ang kinuha ko ay 2 profesional na bodyguard. 2 lalaki laban sa isang babae. Hindi ako naniniwala na makakalusot pa siya. Sige, atake! Tama na. Ay naku, Tama na yan. Gujin yan. Mabait kang tao. Kung noon pa lang ay may ganitong pagkaunawa ka. Kaming magkapatid, hindi sana naging ganito kalala ang sitwasyon. Oo nga, Gujin yan. Mula ngayon, pamilya na tayo. Si Jigu ay parang tunay kong lolo. Tuturingin ko siya na parang isang bodhisattva. Sasambahin ko siya. Titiyakin ko ang kanyang kaligtasan. Hindi. Talagang hindi. Nitong mga araw na ito ang mahalagang panahon ng paggamot ni President Gu. Kakabukas lang ng kanyang mga ugat. Ito ang tamang panahon para ipagpatuloy ang paggaling. Hindi siya dapat pumunta kahit saan. Dapat manatili siya sa bahay at magpagamot ng maayos. Chi Sui Sui, tumahimik ka. Chi Sui Sui. Tandaan mo ang iyong katayuan ngayon. Ikaw lang ay isang tagapag-alaga na inupahan ko. Kailan naging usapin ng pamilya Gu ang pagiging turno mo para makialam? Gusto kitang gamutin. Kailangan kong panagutan ka. Kung hindi ka na naman makikinig sa iyong amo, pwede ka nang umalis ngayon. Aalis ako. Pero ako, si Chi Sui Sui, sa paggawa ng mga bagay, may simula at katapusan. Hindi rin ito para sa iyo. Para ito sa pera ko. Kapag gumaling na ang sakit mo, aalis agad ako. Kung magtatagal pa ako ng 1 segundo, aso na ako. Bakit ako nagalit ng ganun? Hoy! Tama na yan. Ako, hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Malalim na ugnayan ng amo at alila. Sige, usapan na yan. Pagkatapos ng 3 araw, sa lugar ng kasal, sa oras na iyon, maghahanda ako ng malaking regalo para sa iyo. Gujin yan, huwag ka nga absent ha. Tara na. Walang utang na loob. Kung hindi lang para sa perang pangligtas ng lola ko, matagal na kitang itinapon sa malaking tapayan ng tinina na parang atsara. Sa wakas, naayos ko na ang basurang yon. Basta, lumitaw si Gujin yan, sa kasal, kalahati na, ng tagumpay, ang plano natin. Ngayon, medyo naging maayos siya. Anong nangyari? Mali. Anong mali? Paano lumabas si Gujin yan kanina? Naka-wheelchair siya lumabas. Buong katawan ni Gujin yan. Ang ulo lang niya ang gumagalaw. Noong nasa labas tayo kanina, nasa kwarto pa siya. Ang ibig mong sabihin, Baka si Chi Sui Sui talagang kayang gamutin ang sakit ni Gujin yan? Tumigil ka, Chi Sui Sui! honey, masyado ka lang sensitive. Tingnan mo, mukha ba siyang manggagamot? Pero kanina ko mismo nakita, gumalaw ang kamay niya. Sa tingin ko, nerve spasm lang yan. Parang patay na isda na kumikibot-kibot.
Bakit walang reaksyon? Dapat meron Kanina pa. Tama na yung kalokohan mo. Tingnan mo, siraulo talaga yan. Dati, sobrang yabang ni Amo Gu. Ngayon, naging laruan na lang ng siraulo. Ako mismo ang magkukumpirma na paralitiko si Gu Jinyan. Oy, ang saya-saya mo pala kuya. Nagsasayaw ka pa sa bakuran. Bakit kayo bumalik? Para panoorin kang magpatawa. Kuya, kanina, akala ko talaga. Nakakilala ka ng manggagamot na bihira. Hindi ko inaasahan. Nag-alala lang pala ako ng walang dahilan. Kahit ang mga pinakamahusay na eksperto sa buong mundo, hindi kayang gamutin ang sakit na yan. Pero ikaw... Tingnan mo ang eksenang ito. Isang baliw na babaeng malakas at isang sunod-sunuran. Sakto talaga kayong dalawa. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Hoy, kuya, kami gusto lang naming tiyakin at nakita naming wala ka pa rin kwenta, kaya kampante na kami. Oh, sige nga. Tandaan mo, yung kasal, 3 araw mula ngayon. Umalis na tayo. Kaya mo naman palang gumalaw. Ganito-ganito lang nila ko inaapi. Bakit hindi mo sila sinampal? Isa lang nasampal. Kaya mo nang gumalaw? Paano nangyari to? Yung dalawang yun na bulok na kamatis. Masasamang tao na walang konsensya. Utak nila, hindi lang semento ang gawa. Puso nila iba to rin. Gigil na gigil ako. Nagawa pa nilang gawin yon nang di ko napapansin. Naipit ang kamay mo. Paano ko to nakaligtaan? Kung nakita ko lang sana, siguradong ibinabitay ko sila sa puno at hinahangin ng 3 araw at gabi. Maingay man tong batang to, pero yung pagiging protektibo niya, di naman nakakainis. Kanina ko lang sinigawan. Galit ka pa ba? Galit, pero isang tabi muna natin yan. Ginoong Gu, seryoso, may sasabihin ako. Kanina ko pa nararamdaman na ang iyong mga nerbiyos ay halos 70,000-80% na ang pagdaloy. Sa totoo lang, ang iyong itaas na katawan dapat malayang gumagalaw na. Kanina, walang reaksyon. Tiyak na dahil sa galit sa dalawang yon. Hinaharangan ang hangin at dugo, naipit ang mga nerbiyos, kaya hindi maayos ang daloy ng hangin. Malaking bawal ito. Ganon ba? Siyempre, sa tradisyonal na medisina, kapag maayos ang hangin at dugo, maayos ang katawan. Kapag maayos ang katawan, nawawala ang sakit. Ang lagay mo ngayon, halatang hindi maayos ang daloy ng hangin sa katawan. Makinig ka sa akin. Yung kasal na yon, huwag na tayong pumunta. Kapag pumunta ka, magkakasalungat ang daloy ng hangin at dugo. Kahit bigyan mo ako ng 3 linggo, hindi kita mapapagaling. Huwag kang mag-alinlangan. Para itong kakalinis lang na imburnal, tapos maghahagis ka ng 2 bato sa loob. Hindi ba masasara yon? Pero kung hindi ako pupunta, patuloy lang silang mangangulit. Kung ganon, magtatanim ako ng 2 hanay ng cactus sa harap ng pinto. Tutusukin ko sila. Kung hindi talaga kaya, ilalabas ko si Wang Kai. Oo nga pala, wala si Wang Chai. Basta, hindi ka pwedeng magtiis ng ganoon. Ang kalusugan ang puhunan sa buhay. Gaano ba ang halaga ng pride? Boss Gu, maniwala ka sa akin. Nandito ako. Hindi nila magagawa sa'yo ang anuman. Sweet. Ano? Salamat. Ano bang pasasalamat yan? Walang anuman. Boss Gu, yung mga sinabi ko kanina, huwag mo sanang isipin ng masama. Ayon sa tradisyonal na medisina, kung maayos ang daloy, walang sakit. Kung may sakit, may harang sa daloy. Hindi lang ito para sa mga meridian. Gayon din sa pakiramdam. Ngayon, kakakalma lang ng mga meridian mo. Malakas pa ang enerhiya. Ang pinakaiiwasan ay ang pag-iipon ng sama ng loob. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, hindi maayos ang daloy ng enerhiya, paano gagaling ang katawan mo? Tama ka. Tama, di ba? Kaya kailangan mong panatilihing malusog ang katawan at isip, maging masaya ka araw-araw. Kapag gumaling ka, ako rin ay gagaling. Basta't magaling ka na, makukuha ko ang napakaraming pera. Para sa pera ko, Ginoong Gu, pakiusap. Huwag kang magpapadala sa galit sa 2 yang walang kwenta. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Sui. Ha?
Pangako, kapag naayos ko na ang mga problema sa pamilya Gu, susunod na ako sa iyo sa lahat. Makikipagtulungan ako sa paggamot. Hindi masasayang. Ang perang ginastos mo, Talaga, Pinky promise. Ginoong Gu, Gujin yan. Huwag mo akong takutin. Kanina pa ayos ka naman, ah? Hindi maganda. Pasensya na. Humiga. Relax ka. Huminga. Kapit lang. Hindi kita papayagang may mangyari sa'yo. Yung pagngalay mo kanina, dahil matagal kang uminom ng gamot, epekto yon ng gamot. Yung acupuncture ko nung nakaraan. Sa normal na kalagayan, kung stable lang ang emosyon mo, hindi na dapat bumalik yon. Ngayon, grabe ang atake. Malamang nitong mga nakaraan, mas malaki ang pinagdaanan mong emosyon. Sumabog ang dugo't hangin, kaya bumalik ang lason. pasensya na. Nag-alala ka. Anong silbi ng pasensya na? Kailangan pangako mo sa akin hanggang hindi ka pa gumagaling. Yung mga basura o mga problema sa labas, huwag mo nang pakialaman. Ang trabaho mo ngayon ay magpagaling ng maayos. Hoy, magsalita ka naman. Hindi ko talaga maintindihan. Yung kasal na yon, ano ba talaga ang dahilan para puntahan? Wala namang bride. Papapasukin ka para magpakasal sa hangin. Malinaw na ginagago ka lang nila. Sa pangkaraniwan, matalino ka namang tao. Pero bakit ngayon ang tigas ng ulo mo? Dahil lang sa pride, pati buhay mo isusugal mo? Hindi para sa pride. Eh ano pa? Ako at ang gate ni Fang Yu, si Fang Shui, talagang arranged marriage ng pamilya. Walang emotional connection. Ni hindi nga kami masyadong nagkita. Pero, nung ako'y may sakit, lahat ay umiiwas sa akin. May mga nanira pa nga. Siya lang ang araw-araw na dumadalaw sa ospital. Noon, hindi ko matanggap na lumpo na ako. Naging mainitin ang ulo ko. Laging nagsisigaw. Ayaw magpagamot. Pero ni minsan, hindi siya nagreklamo. Tahimik lang siyang nag-ayos ng mga gulo ko. Hinuhugasan ako. Pinapakain ako. Hanggang sa dakong huli, ganap na ako'y sumuko. Ginamit ko ang pinakamasasakit na salita para mapalayas siya. Hindi ko siya sinisisi, nararapat lang na umalis siya. Walang may gustong makisama sa isang taong anytime pwedeng mabaliw. Habang buhay. Pero hindi mo naman dapat isakripisyo ang buhay mo para lang magbayad ng utang na loob. Hindi ito pagbabayad ng utang na loob. Naiisip ko lang, kahit na maging katatawanan lang ako, iyon na siguro ang aking huling ambag sa relasyong ito. Ganito ako ngayon. Kaunti na lang ang oras ko, pumunta sa kasal, para mabigyan ng paliwanag ang pamilya. At para sa nakaraan, gawin itong perpektong pagtatapos. Gujin yan, makinig ka ng mabuti sa akin. Hindi ko alintana kung ano ang dahilan mo. Pero dahil tinanggap ko ang trabahong ito para sa iyo, ako ay magiging responsable sa iyo hanggang sa huli. Pagkatapos ng 3 araw, hindi lang kita papayagang dumalo sa kasal. Gusto ko pang tumayo ka habang pumupunta, maglakad ng may pagmamalaki, para sirain iyon, ang okasyon ni Guyan. Sa totoo lang, kanina sa bakuran. Nang paalisin mo ang mga iyon, nang paalisin mo sila. Gumalaw nga ang kamay ko. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali. Ito ang tanda ng paggaling. Sa sandaling iyon, akala ko rin ay nangyari ang himala. Akala ko gagaling ako, kahit na nag-isip ng masyadong marami tungkol sa hinaharap. Sayang, marahil ay ang langit nagbiro sa akin. Hindi iyon biro, basta magpagamot ng maayos. Okay lang. Kahit na gumalaw lang iyon ng isang beses. Masaya na ako doon. Gujin yan. Ikaw ay isa ng mamamatay na tao. Bakit mo pa kailangang guluhin ang isang batang babae? Dapat siya ay mayroong mas malawak na mundo, hindi yung mag-aalaga sa isang tulad mong walang kwenta. Sui-sui. Anong pasasalamat-salamat? Kung talagang gusto mong magpasalamat, magpagaling ka na lang agad. Bayaran mo. Ginoong Gu. Gujin yan. Hoy, huwag kang magkunwaring tulog. Gujin yan. Gujin yan, bakit hindi ka pa rin nagigising? 3 araw ka ng tulog. Baboy ka ba? Ang tagal mong matulog. Mas matutulogin ka pa sa baboy. Baka mali ang pagtusok ko? Imposible naman. Sa galing ko sa medisina, nakapikit pa nga ako? Tama ang tusok?
O baka naman, mayroon talagang sa puntod ng mga ninuno ng mga gu na nagtanim ng ampalaya? Siguro magtanim na rin ako. Gamitan natin ng parehong paraan. Magtanim ako ng sili para magising siya sa anghang. Gujin yan! Kung hindi ka pagigising, ililibing na kita dito. Gawing pataba para tumubok ang puno ng pera at mabayaran ang sweldo ko. Kuya, anong ginagawa ni Ate Swiswi? Dapat ba tayong tumawag ng pulis? Mukhang gigibain niya ang bahay. Nagpapalabas lang siya ng galit. Nagpapalabas ng galit? Galit saan? Galit na buhay pa ako. Galit na hindi pa siya nababayaran. Ha? Jiwei, nahirapan siya nitong mga nakaraang araw. Oo nga, nitong 3 araw, si Ate Suwi-Suwi, hindi man lang nagpalit ng damit. Tuwing kalahating oras, tinitingnan niya ang pulso mo. Halos maiyak na sa pagkabahala. Kuya, ngayong pagkakataong ito, dapat mong pasalamatan ng maayos. Gagawin ko. Gujin yan! Gising ka na! Talagang gising ka na! Yun kasi, narinig nyo ba yon? Hindi ako nagtanim ng ampalaya. Nagbubungkal ako ng lupa. Nagbubungkal ng lupa para sa mga bulaklak. Gago ka. Buti na lang gising ka na. Okay na yon. Normal ang pulso. Wala namang problema. Mabuti naman. Sino bang nagsabi na ililibing ako sa lupa bilang pataba? Yun kasi, metapora lang yon. Espesipikong metapora. Gusto kitang pasiglahin ng kagustuhang mabuhay. Ate Swi, parang manggagamot ka. Kanina, hindi lang nagising ang kuya ko. Tumayo pa siya. Oy, nandito pala kayong lahat. Nakasara ang pinto. Akala ko ba mamamatay ka na? Kuya, ano ba? Ngayong araw ang pinakamasayang araw mo. Nandito na ang lahat ng kilalang tao sa lungsod, pero nagtatago ka pa rin dito. Parang pagong. Tama ba yon? Marunong ka bang magsalita? Parang imbor na lang bibig mo. Hindi kayo welcome dito. Lumabas kayo. Hoy! Kayong dalawa! Ngayong araw, espesyal kaming nagdala ng kasuotang pangkasal para sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Tapos na ang 3 araw. Nakalimutan mo na ba? Kung ayaw mong pumunta sa kasal, dito na lang pareho lang yon. Kung ayaw mong pumunta doon, ako na lang ang magdadala ng nobya dito para ikasal sa'yo. Ang gown na ito noong hindi ka pa paralitiko, ikaw ang nagdisenyo para kay ate. Bawat tahi, punong-puno ng pagmamahal. Hayaan ang gown na ito ang kumatawan kay ate. Hindi naman masama yun, di ba? Baliw na ba kayo? Walang bride. Ikakasal sa isang wedding gown? Anong klaseng kasalan to? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Dahil hindi ka naman makalakad ng maayos, huwag na tayong pumunta sa mismong venue para hindi tayo mapahiya. Dito na lang, 3 beses kang magmamano sa wedding gown. Tapos na ang usapan. Pinapayagan ka pang magpakasal sa wedding gown na to. Malaking pabor na yan sa'yo. Sa lagay mo ngayon, bagay ka lang sa walang buhay na bagay na tulad nito. Bukod sa humihinga ka pa, ano ang pinagkaiba mo sa patay? Sa tingin ko, kayong dalawa ang patay. Sui, tigilan mo yan. Amogu, kaya mo bang? Ayun, yun ang tama. Kuya, oras na. Huwag mong pababayaan ang nobya. Guyan, Fangyu, magbabayad kayo. Tumigil ka na sa kakadaldal. Bilisan mo. Yukod sa langit at lupa. Tumigil kayo! Alisin mo ang marumi mong kamay. Huwag mo siyang hawakan. Sino ang nag-utos sa'yo na hawakan siya ng maruming kamay? Pipilitin ninyo siyang magpakasal? Labag ito sa batas. Ginoong Gu, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sino man ang makakaapi sa iyo. Gago ka. Gusto mong maging bayani, di ba? Pagbibigyan kita. Ano pang hinihintay ninyo? Hilahin ninyo ang babaeng baliw na ito palayo sa akin. Hawakan ninyo si Gujinyan. Ngayong araw na ito, kailangan niyang yumukod. Ayaw man niya o gusto. Sino ang maglalakas loob na gumalaw? Sandali. Ano? Nakapag-isip-isip ka na? Kung ganoon ka na lang sana kaagad? Mas mabuti para sa ating lahat. Sigurado ka? Talagang yuyukod ka? Kapag yumukod ka na,
Kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan nito? Ang kahihinatnan. Kuya, nababaliw ka na ba sa sakit? Huwag mong kalimutan, ngayon ay isa ka ng walang kwentang tao. Isang walang kwentang taong mamamatay na. Ikaw, nakikipag-usap sa akin tungkol sa kahihinatnan? Bayaw, huwag ka nang lumaban. Sumunod ka na lang sa kasal. Gawin mong maayos ang palabas na ito para mabuti para sa lahat. Tama ka. Isa akong walang kwentang tao. Isang taong malapit nang mamatay. Amo Gu, anong kalokohan yan? Ikaw, malinaw na. Peke lang ba ang tingin sa mga mata mo? Yamang tapos na ang lahat, tatanggapin ko na. Pwede akong sumunod sa kasal. Pwede rin akong magpakasal. Kuya, huwag mong payagan sila. Jiwei, huwag ka nang magsalita. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Ilang araw na lang ang natitira. Pero bago ako mamatay, gusto kong maging isang multong may malinaw na isip. Kuya, ibig sabihin naghahabilin na siya. Dahil sa pagiging masunurin mo, anong gusto mong malaman? Magtanong ka lang. 6 na buwan na ang nakalipas. Yung proyekto sa ibang bansa na nagdulot ng pagkasira ng cash flow ng kumpanya. Alam mo ba kung ano ang dahilan? Alin? Yung proyektong iyon ay personal kong pinangasiwaan. Imposibleng magkaproblema, maliban na lang kung may nagpakana. Talagang matalino ka, kuya. Tama, yung proyekto perpekto talaga. Pero, ang nag-asikaso sa huling pondo para ilipat, ako yon. Ako lang ang naglipat ng pondo para simulan yung proyekto sa ibang lugar. Inilipat ko sa overseas account namin ni Xiaoyu. Malaki-laki rin yung pera, di ba? Sapat yun para magwaldas tayo sa susunod na mga buhay. Kaya yung pagkukulang sa pananalapi noon, peke rin ang accounting nyo at isinisi sa financial director? Siyempre naman, kailangan ng sasalo ng sisi. Yung matandang yon sobrang tapat sa'yo. 2 ibon, 1 bato. Nabuo ang accounting at nabunot ang ngipin mo. Kaya pala, Mga uod kayo. Chivay, bago ako magkasakit, yung test report na yon, si Fang Shui ang nagbigay sa akin. Sabi niya, sakit sa pamilya raw. Pinaghandaan niya ako. Yung bagay na to, alam nyo rin ba ng matagal na? Bayaw, mali ang hinala mo kay ate. Totoo naman talaga yung report mo. Pero, yung mga numero sa report, si Guyan ang nag-ayos ng kaunti. Simula pa lang, mild symptoms mo, kaya pa yan kontrolin ng gamot. Pero, nang makita mo yung late stage report, bigla kang bumigay. Araw-araw kang hindi makatulog. Hanggang sa katawan mo ang bumagsak. Magaling. Kuya, naiintindihan mo na ngayon, di ba? Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Ang dapat mong sisihin, nakaupo ka lang diyan pero wala kang ginagawa. Kahit na mukhang mahina ka na. Pinipilit mo pa ring hawakan ang posisyon bilang presidente. Ngayon, ayos na. Malapit ka nang mamatay. Lahat ng pag-aari ng pamilya Gu ay mapupunta na sa akin. Sigurado ka ba? Mahal, huwag mo nang patulan pa. Tapusin na natin to. Paano ito nangyari? Paano siya nakagalaw ng kamay? Nagulat ka ba? Presidente Gu, Hindi ka pala paralitiko? Nagpapanggap ka lang? Imposible. Ang ulat na iyon, malinaw na. Ang ulat na iyon, totoo iyon. Ang sakit ko, totoo rin iyon. Pero may nakilala akong mabuting doktor. tama. Ako nga ang dalubhasang doktor ko. Ayos. Gujin yan. Naglakas loob kang magplano laban sa akin? Ganoon din sa iyo. Ibigay mo sa akin. Ano? Magnanakaw ka na ngayon? Guyan, Fang Yu. Inilipat ninyo ang pondo ng kumpanya, pang-aabuso sa tungkulin, pagpeke ng talaan, sadyang pananakit. Ang mga kasong ito, sapat na para sa inyo upang mabulok sa bilangguan. Hindi ako naniniwala. Ako ang pangalawang anak ng pamilyang Gu. Sino sa inyo ang maglakas loob na arestuhin ako? Dahil nga miyembro ka ng pamilyang Gu, kaya nga kailangan kong ipagtanggol ang mga ninuno at linisin ang angkan. Umalis ka. Nagtatrabaho kayo para sa pamilya Gu. Maaari kong bigyan kayo ng pagkakataon. Huwag kang lumapit. Gujin yan. Akala mo ba nanalo ka na? Sasabihin ko sa'yo, hindi pa ito tapos. Ang matandang yon. Pero nasa kamay ko pa rin siya ngayon. Kuya, nasa kanila pa rin si Lolo. Natatakot ka na, no? Itinago ko ang lolo mo sa isang lugar na hindi mahanap kahit ng multo. Kung mahuli ako, walang magbibigay sa kanya ng tubig at pagkain. Ihanda mo ang 100 milyong piso sa cash. Kung hindi, maghanda ka ng maglibing sa matandang yon. Mas masahol ka pa sa hayop. Lolo mo rin yon. Tumahimik ka. Kung hindi ka magtutulong sa sarili mo, wala nang ibang tutulong sa'yo. Tama.
kailangan mo ring maghanda para sa amin ng helicopter para ihatid kami sa ibang bansa. Kung hindi, hindi mo na makikita ang matandang yon. Tama na, huwag kang magkunwari. Ang kinaroroonan ni Lolo, alam ko na matagal na. Ngayon, kung iisipin mo ang oras, malamang malapit na siyang umuwi. Gu Jinyan, ba't ganyan ka pa rin? Halos hindi ka na makagalaw. Paano mo pa nagawa ang napakaraming bagay? May sakit ako, hindi sira ang utak ko. Guyan, ang pagkatalo mo ay dahil sa sobrang yabang mo. Wala na ako. Wala na ang lahat. Dalhin niyo sila sa presinto. Oy, alam kong nagkamali ako. Si Guyan ang pumilit sa akin. Ako ay isang babae mula sa pamilyang Fang. Hindi ako pwedeng makulong. Dalhin niyo. Kuya, kinabahan talaga ako. Akala ko talaga si Lolo. Kuya, ang galing-galing mo talaga. Kuya, Gu Jinyan. kuya, Hoy! Gu Jinyan! Huwag mo akong takutin. kuya, Bantayan mo siya. Kukuha ako ng karayom. kuya. Kuya, gumising ka. Ate Suisui, sabi nila. Si kuya, huling sigla na lang yan bago mamatay. Mamamatay na ang kuya ko. Imposible! Sino ang nagsabi? Ang doktor ni Guzinyan, sabi nila. Ang mga organo ni Guzinyan, nalalanta na ang lahat. Wala na talagang pag-asa. Hindi ako naniniwala. Imposible. Ang mga needles ng Guimen Shisan. Unang needle, Renjong. Pangalawang needle, Xiaoshang. Gu Jinyan, gumising ka. Gu Jinyan, malaking manloloko ka. Hindi ba pinromise mo sa akin na magpapagamot ka ng maayos? Pakiusap, gumising ka na. Kapag gumising ka, hindi ko na kukunin ng bayad. Pakiusap. Lolo, Gujin yan, hindi na siya magiging okay. Ano? Huli na. Lolo, wala ka na bang magagawa? Kasalanan ko lahat. Ang tagal ko nang nag-iikot sa bundok. Pero hindi ko pa rin mahanap si Master Yifan. Kung mahahanap lang si Master Yifan, baka may pag-asa pa si Jinean. Master Yifan, oh, Lola, pwede siyang iligtas ni Lola. Aray, sino bang gago to? Di marunong tumingin. Gusto mo ba akong patayin? Matanda na ako. Aray, Lola, ate. ate. Ate, Lola. Ate, tulong. Lola, Lola, tulong. ano ba yan? Ano ba yan? Bitiwan mo. Ano ba itsura nito? Lola, iligtas mo si Gujin yan. Ate, iligtas mo ang apo ko. Lola, ate. Ano nangyayari? Ay, bitiwan mo nga. Mababali ang binti ko. Tumayo ka at magsalita ng maayos. Teka, ang dami ng impormasyon. Kailangan kong magpahinga muna. Lolo, ito ay sa iyo. Ate, ilang dekada ng magkapatid sa pag-aaral. Tunay. Si Ate Suisui at itong Lola. Kayo ay Lola at Apo. Tunay na Lola, walang duda. Ang lola ko ay siya ang hinahanap ninyong Master Yifan. Kaya niyang iligtas si Gu Jinyan. Anong Master Yifan? Oo. Ang lola ko ay hindi si Master Yifan. Yun kasi, sa totoo lang, si Yifan ay alaga naming isang aso. Ang lola ko ay tao, kaya hindi siya. Kahit ano pa, ang lola ko kayang iligtas si Gu Jinyan. Anong oras na ba ito? Huwag nang pag-usapan ng tao o aso. Bilisan mo. Ate, alam ko na. Darating ka. Ikaw lang ang makakapagligtas kay Jinean. Ay naku, sino ang nagtusok nito? Parang tinutusok ang tao na parang porcupine. Lola, ako to. Ginamit ko na ang 13 Ghost Gates Acupuncture, pero wala pa ring reaksyon. Hala, ikaw naman, Hija. Tama naman ang mga pressure points, pero masyadong mabigat ang kamay mo. Itong bata, ang katawan niya ngayon, parang sira-sirang salaan. Ikaw, binuhusan mo ng gamot, paano niya kakayanin? At ikaw, Gu Zentian, hindi ba't buong buhay mo, pinag-aralan mo ang genetic disease ng pamilya niyo? Bakit napunta sa ganito ang kalagayan ng sarili mong apo? Ma'am, ako. Noon, sino ang matapang na nagsabi na ang traditional medicine ay luma na at ang western medicine ang kinabukasan?
Sino ang nagsabi na sa tulong ng data at makina, malulunasan ang genetic defects? Ito ba ang resulta mo? Ito ba ang Western medicine na ipinagmamalaki mo? Ma'am, nagkamali ako. Mali talaga ako. Sa mga nakaraang dekada, sinubukan ko na ang lahat ng Western medicine, lahat ng therapy. Pero wala akong magawa kundi panoorin ang katawan ni Jinian na unti-unting humihina. Lola, hindi po guro. Huwag mo naman pong sisihin si Lolo. Sa mga nakaraang taon, si Lolo, dahil sa sakit ni Kuya, napaputi na ang buhok sa pag-aalala. At saka yung pagsasaliksik ni Lolo, tiyak na may naitulong din yon. Si Lolo mismo ay may ganitong sakit. Pero tingnan mo siya ngayon, ayos na ayos. Tiyak na napagaling na niya ang sarili niya. GY, mali ka. Ha? Sa totoo lang, matagal na rin akong nagkasakit. Lolo, ikaw rin? Noon pa yon, 40 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, kasing edad ko lang si Jinian, nagsimula na akong magpakita ng sintomas ng paralysis sa buong katawan. Noong mga panahong iyon, hindi pa kami nagkakagalit ni ate sa pag-aaral. Siya ang gumamit ng acupuncture at mga halamang gamot at nagbantay sa akin araw-gabi at nagpagaling sa akin ng 3 buong buwan bago niya ako nailigtas mula sa kamatayan. Pero noong mga panahong iyon, bata pa ako at mainit ang ulo, mataas ang tingin sa sarili. Akala ko, yung mga gamot na Western ko ang nakapagpagaling. Para patunayan ang sarili ko, hinamak ko pa ang traditional Chinese medicine ni ate na para daw superstition. Kaya naman si ate ay nagtampot, nagtago sa kabundukan. Isinumpang, hindi na ako muling makikita. Mga lumang usapin na yan. Nakakapal pa ng mukha mong banggitin. Ate, gago ako noon. Walang utang na loob ako noon. Kahit anong parusa ay tatanggapin ko. Pero si Jinian ay inosente. Siya ang tanging pag-asa ng pamilya Gu. Pakiusap ate, pakiusap. Dahil sa ating pagkakamag-aral, sagipin mo naman siya. Tama na. Huwag kang umiyak ng ganyan. Matanda ka na, umiiyak ka pa. Hindi ka ba nahihiya sa mga nakakabata? Tianshu, Sui-Sui, tulungan niyo ako. Mag-aral kayong mabuti. Dapat may tamang paraan sa pag-alis ng karayom. Masyadong mabilis, masasakta ng enerhiya, masyadong mabagal, maiiwan ng masama. Sui-Sui, tingnan mong mabuti. Naaalala ko na, Lola. Tianshu. Kilala mo ba si Master Tianshu? Ay, naalala ko na. Kanina, nung pababa na si Ate Suisui, may hawak siyang sobre para hanapin si Master Tianshu. Akala ko ba, Lola, si Master na pinahanap mo kay Ate Suisui? Ikaw pala, Lolo. Ate, ilang dekada na tayong hindi nagkakasundo. Bakit mo pa pinapunta itong batang ito para hanapin ako? Hindi nagkakasundo man tayo, pero buhay ng tao ang nakataya. Itong batang si Sui-Sui, mahigit 10 taon na niyang kasama ako. Kahit na matalino siya, palagi lang siyang nasa liblib na lugar. Wala siyang masyadong karanasan sa labas. Ngayong pababa siya, una, gusto kong magkaroon siya ng karanasan. Makita ang tunay na mundo. Pangalawa, alam ko kung gaano kalala ang minanang sakit ng angkan ninyong Gu. Sa pagbilang ng mga araw, malapit nang magsimula ang sakit nitong bata at nasa kritikal na yugto na. Ang galing ni Sui-Sui, kahit na kulang-kulang pa, hindi pa kayang lubusang gumaling ang sakit na ito, pero kahit papaano, nakuha niya ang tunay kong pamamaraan. Salamat. Ang kanyang pamamaraan ng pagtutusok, makakapagligtas sa agarang pangangailangan, sapat na ito para mailigtas ang buhay. Akala ko ba nakalimutan mo na kami? Huwag kang mag-akala. Noong nakaraan, nakita kita sa kabilang barangay habang bumibili ng harina. Paikot-ikot ka lang doon. Alam kong hinahanap mo ako. Natatakot ako baka mamatay ka sa harap ng bahay ko at magdala ng malas. Naku, magkakaugnay talaga ang mga pangyayari. Buti na lang, si Ate Sui-Sui ay mahilig sa pera. Noong una, para sa 100,000 pesos, nanatili siya bilang doktor ng kuya ko. Kung umalis si Ate Sui-Sui noon, baka wala na ang kuya ko ngayon. Sa totoo lang, hindi ko rin inakala. Ito ang tadhana. Mukhang ang dalawang batang ito ay talagang may destinadong pagkikita. At ikaw, matanda na? Ano pa bang pangalan ang papalitan mo? Tinawag pang Jen Tian. Kaya nga ako, sa pagbaba ko rito, 8 beses na akong nag-ikot sa sirasirang bahay na ito. Sa tingin ko, ang pangalang Gentian ay napakamakapangyarihan.
nakakapangilabot sa lahat ng dako. Kulang ka pa sa pagiging dominante dahil sa sobrang pagiging dominante nawala ang iyong apo. Tama na ang pagiging pilyo. Isang hakbang na lang ang kulang. Hawakan siya. Hawakan mo siya. Gujin yan. Gujin yan. Lola, hindi mo ba sinabing maililigtas mo siya? Bakit siya dumudugo mula sa bibig? Pinatay mo ba siya? Kuya, anong nangyari sa'yo? Lolo, anong gagawin natin? Ma'am, hindi ba masyadong matindi ang tinurok mo? Mahina na talaga ang katawan ni Jinian. Ngayong naibuga niya ang dugong ito, may buhay pa kaya siya? Tingnan mong mabuti na muong dugo ito. Lason sa dugo. Yung mga gamot na kanluranin dati, kahit na nakapagpanatili ng kanyang buhay, pero ang mga lason na ito, nakulong sa loob ng mga ugat. Kung hindi mailalabas ang lason sa dugong ito, kahit na ang Diyos ay hindi na siya maililigtas. Anong iyakan? Ang pangit-pangit mo! Ikaw ang pangit. Alam mo ba, kanina, muntik na akong mamatay sa takot. Puntahan mo siya at i-check ang pulso niya. Tingnan natin kung bumaba na ang galing ng matandang ito. Lola, malakas at matatag ang tibok ng puso niya, kahit medyo mahina pa rin. Pero yung dating amoy ng kamatayan, wala na. Lahat ng energy channels ay naibalik. Tingnan ko. Himala. Isang tunay na himala sa medisina, ate. Ito ba yung pinag-uusapang siyam na karayom ng muling pagkabuhay? Ang galing. Sobrang galing. Isang buhay kong pinag-aralan ng mga gamot at makinarya ng kanluran. Sa huli, hindi pa rin katumbas ng isang maliit na ginintuang karayom mo. Mukhang nasayang lang ang buhay ko. Tama na, huwag mong maliitin ang sarili mo. Itong batang ito, nakarating hanggang ngayon. Malaking tulong din ang masusing pag-aalaga mo nitong mga nakaraang taon. Ginagamot ng Chinong medisina ang katawan, ginagamot ng kanluraning medisina ang kaluluwa. Kapag kumpleto ang katawan at kaluluwa, sakalang posible ang muling pagkabuhay. Ngayong pagkakataon, magkapatid tayong mag-aate ay nagtulungan para iligtas ang batang ito mula sa pinto ng kamatayan. Salamat, Sui-Sui. Sa totoo lang, si Lola yon. Lola, sabi mo, ginamit mo lahat ng lakas mo para iligtas si Gujinian, naubos ka na. Paano naman yung sakit mo? Hindi ba't sabi mo, ilang araw na lang ang natitira sa'yo? Ang ganda ng panahon ngayon Mahina ka na nga, gagawin mo pa rin ang lahat, kahit kalabaw na pagod, para lang iligtas si Gujinian? Ang malaking utang na loob ni Lola, Gujin yan, hindi ko makakalimutan habang buhay. Ayos lang. Wag, yung katawan ko, kaya pa naman. Anong kaya pa? Kahit sa huling sigla, may peke pa rin yan. Titingnan ko ang pulso mo, para malaman kung may pag-asa ka pa. Huwag, ikaw naman anak. Anong pagtingin ng pulso? Ayos lang ako. Ayos lang. Hayaan mo na si Sui-Sui na subukan. Huwag kang magpakatatag. Ang pulso. Ang pulso ay malakas at matatag, regular at mahinahon, hindi mabigat o magaan. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, malusog na malusog ka. Mas malusog ka pa, kaysa kay Bantay, sa tapat ng baryo namin. Para sa'yo ito, ikaw, anak. Kahit na ang galing at lakas mo, pero sa baryo ka lang palagi, naghahalaman at nag-aalaga ng baboy. Ang laki-laki ng mundo. Kung hindi ako magpapanggap na may sakit para pilitin kang umalis, habang buhay kang maiiwan sa liblib na lugar na to. Pero hindi ka dapat nagsinungaling sa akin. Nag-alala ako ng sobra. Halos maubos na ang luha ko. Lola, sinungaling ka. Hindi na kita kakausapin. Suay-suay. Ano? Galit na galit ako ngayon. Huwag mo akong guluhin. Sa totoo lang. Gusto ko ring magpasalamat na nagsinungaling si Lola. Kung hindi dahil kay Lola na pinalusong ka sa lungsod, kung hindi dahil sa pagnanais mong lunasan si Lola at nanatili sa pamilya Gu, hindi kita makikilala. Salamat din po sa inyo, Lola. Hindi lang kayo nagligtas ng buhay ko, pinadala ninyo pa sa tabi ko ang napakabait na si Sui-Sui. Anong sinasabi mo? Para sa pera lang ako. Tara.
Kumain ka ng prutas para ipagdiwang ang paggaling ng kuya ko, para ipagdiwang ang kalusugan ni Lola. Tama. Dobleng saya. Dapat tayong lahat ay uminom mamayang gabi. Huwag ka nang magkunwaring galit. Lutuan kita ni Lola mamaya ng paborito mong braised pork. Okay na ba yon? Yung medyo mataba. Tama, Amogu. Panatilihin mo. Tama. Ganito nga. Tumapak ng buo ang paa. Jinian, pakiramdaman ang paggalaw ng muscles sa hita. Huwag kang umasa lang kay Suisui. Si. Alis na tayo. Alis na. Ate, nakalakad na si Jinian. Kuya, ang galing-galing mo. Sui. Naggawa ko? Ang husay. Sabi ko na nga ba, kapag si Lola na ang manggagamot ang gumawa at ako pa ang masusing nag-alaga, imposibleng hindi ka gumaling. Halika. Pahinga muna tayo. Ginonggu, kung gumaling ka na at nakakatalon-talon na, yung napag-usapan natin dati, yung suweldo, Bayaran na. oo nga, napagkasunduan natin dati. Pagpagaling kita, bibigyan mo ako ng malaking halaga. Tama ang sinabi ng Hija. Ang tagal na nating wala sa bahay, hindi pa nakakain ng mga baboy sa bahay. Ate, huwag ka nang makialam dito. Sinong nagsabing gumaling na ako? Sa medisina, may tinatawag na observation period. Pagkatapos gumaling sa malubhang sakit, kailangan ng hindi bababa sa kailangan ng 3 buwang masusing pagmamasid at gabay sa rehabilitasyon. Paano kung habang nagre-rehab ako, bigla akong madulas o kaya bumalik ang dati kong sakit? Sino ang mananagot? Tama rin naman ang sinabi niya. E di mananatili muna ako ng matagalan. Oo, kailangan kang manatili. Responsibilidad ito sa pasyente. Eh yung suweldo sa observation period. Doble. Deal. Kuya, kung hindi ka na ngayon magpapakasal, ano na ang gagawin sa wedding gown na ito? Ito yung dati mong inabot ng 1 taon na iginuhit mo ng personal at ipinasadya sa pinakamahusay na artisan. Nag-iisa lang ito sa buong mundo. Nakadisplay lang dito, parang nakakasagabal, di ba? Baka naman, itatapon ko na lang ito ngayon. Hoy, wag mong itapon. Ang wedding gown na ito ay patuloy na naghihintay sa tunay na may-ari nito. Ang wedding gown na ito ay ginawa ko para sa isang tao na nakapagpapakilig sa puso ko na kayang tumayo sa pinakamababa kong pagkakataon at harangin ang anumang banta para sa akin. Iyon ang konsepto ko sa disenyo nito. Nahanap mo na ba siya? Malayo sa paningin, ngunit malapit sa puso. Noong pinilit ako ni Guya na magpakasal, nang harangan mo ang wedding gown sa sandaling iyon, naisip ko, kung sakaling ang wedding gown na ito ay isuot mo, napakaganda siguro. Suy, ang wedding gown na iyon ay talagang para sa iyo. Ako ang magsusuot? Parang hindi tama ito. Suy, gusto kong baguhin ang ating kasunduan sa pagbabayad. Anong paraan? Gusto kitang gawing tunay na babae ng pamilya Gu. Maging asawa mo ako, si Gu Jinyan. Ang kontrata ay habang buhay. Ang kondisyon ay lahat ng aking ari-arian at buhay ko. Payag ka ba? Ate Suisui, sumagot ka na. Anak, huwag mong palampasin ang pagkakataon. Si Jinian ay may potensyal. Suy, Yung nakakapagod maging babaeng may bahay. Kailangang pamahalaan ang bahay at makisama sa mga tao. At aalagaan ka pa. Kailangan dagdagan ng bayad. dagdagan ng bayad? Ang kontrol sa pera sa bahay, ibibigay ko sa'yo. Kung paano mo gustong dagdagan, ganun ang gagawin natin. Deal. Ayos. Dahil suot na ang singsing, mas mabuti ngayon na. Nandito na ang wedding gown. Nandito na rin ang bride at groom. Nandito na rin ang mga magulang. Baka naman, ngayon na natin gawin ang kasal? Magandang ideya. Sige, sumasang-ayon ang matandang babae. Talagang isusuot ko to? Subukan mo na. Gusto kong makita. Jinian, ang damit mo. Nabutas na lahat. Lola, medyo kinabahan ako. Huwag kang kabahan. Anong kinakabahan mo? Noong araw. Noong araw, nung ikakasal ka na, baligtad pa ang suot mong pantalon. Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. Ate, bigyan mo naman ako ng mukha. Ninong din ako sa kasal. Ikaw ang ninong? Eh, ano naman ako? Nandyan na siya.
Tabi-tabi, baka matapakan ng laylayan. Ano? Parang kakaiba ba? Hindi. Ikaw ang pinakamagandang babaeng ikakasal na nakita ko. Ang ganda-ganda mo. Sayang, kung may bouquet lang sana. Okay lang, gamitin na lang natin ito. Maganda rin ang ibig sabihin. Tuloy-tuloy ang pag-akyat. Tamang oras na. Pwesto na ang bagong kasal. Unang yukod sa langit at lupa. Pangalawang yukod sa mga nakatatanda. Mabubuting bata, ingat kayo palagi. Jinyan, kung sakaling saktan mo si Sui Sui sa hinaharap, hindi na kailangan pang kumilos ang ate mo. Ako mismo ang babali ng mga binti mo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Siya ang laging nananakit sa akin. Magkabilang yukod ng mag-asawa. Tapos na ang seremonya, ihatid sa silid tulugan. Aray, Ingat! Tara na, tuloy na sa silid tulugan. Dahan-dahan. Huwag mong ibagsak ang apo kong manugang na lalaki. Astig si Ate Sui Sui. Masaya na si Kuya.